Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagtawa na naman ang mga taong naroon dahil sa reaksyon noong dalagang mataray. Karamihan sa mga naroon ay kilala ko at ang ilan sa kanila ay naging kaklase ko noong high school na doon nakatira at may mga asawa na rin. Nagsalita iyong kaklase kong si Jason. "Part, mabuti at napasyal ka rito. Nabalitaan mo rin pala yung nangyari ditong kababalaghan." "Oo, kaya nagpunta ako para makakalap sana ng impormasyon." "Part, yung babaeng nakausap mo kanina?" "Oo, taga rito yun, si Carmen." "Hindi naman ganun ang ugali noon dati. Mabait yun. Tapos bigla na lang nagbago at tumaray. Hindi namin alam na may pinagdaanan pala siyang komplikadong pangyayari. Matagal iyong nawala rito. Siguro mga 5 taon rin at kababalik lang noon. Ang swerte mo nga dahil sa dami ng tao rito, iyon pa talaga ang natsyempohan mong mapagtanungan." Sinagot ko naman siya. "Ah, oo. Siya kasi ang una kong nakasalubong. Akala ko rin estudyante siya. Kaya sa kanya ako nagtanong." "Bilis mo nakadalawang anak ka na agad. Samantalang ako, isa pa lang. Kayo pala ni Mika ang nagkatuluyan." "Oo, Part." Sumagot naman ang asawa niyang si Mika, nakaklase ko rin noong high school. "Ikaw, Rick, sinong nakatuluyan mo? Poging-pogi ka pa rin hanggang ngayon, walang kupas." "Taga doon lang din sa amin." "Baka naman mabatukan ka mamaya ni Jason dyan sa pinagsasabi mo." Sumagot naman yung lalaki. "Hindi, Par. Alam ko na yan dati pa. May tama talaga yan sa'yo. Marami nga yan sila ng mga kaklase natin na may tama sa'yo. Kung nagkabaliktad tayo ng sitwasyon at ako ang kasing pogi mo, siguradong tutuhugin ko lahat ng iyon bago ko ibibreak. Lalo na iyong sina Christine at Ayla. Ang lakas ng tama nung dalawang yun sa'yo. Kumusta na kaya sila ngayon, no? Ang gaganda pa naman ng mga yun." Wika niya pa habang nakatingin sa kanyang asawa na mukhang sinasadyang pagsilosin. Nagsalita naman ang asawa niya at sinabing, "Anong akala mo sa akin? Magsiselos ako? Kung hindi mo nga lang ako nilasing hindi ka makakaisa sa akin." Wika pa ng babae at nagtawanan na silang mga naroon. Muli naman ako nagsalita. "Pero Par, seryoso, gusto kong malaman ang nangyari doon sa bus na sinakyan ng mga estudyante na bigla na lang naglaho." Sumagot naman siya. "Oo nga, Par, nakakapagtaka rin talaga iyon. Di ba may palayan dyan sa unahan? Wala namang tubig yun. Nandyan kami sa palayan noong dumaan yung bus. Hihinto iyon dapat sa may dulo ng tulay kasi may mga sakay iyong estudyante na taga rito. Pero hindi na sila nakarating sa kabilang bahagi ng tulay dahil biglang tumaas ang tubig na naging dahilan para mahulog ang bus sa tulay. Wala namang ulan noon At kahit pa nga kapag panahon ng tag-ulan at bumabaha,
Hindi rin aabot ang tubig sa tulay. Ang taas-taas niyan eh. Mukhang sinadya talaga ang nangyari at may kinalaman sa kababalaghan. Hinanap pa iyon ng mga pulis. Pero isang buwan na ang nakalipas, wala pa rin talagang balita. Ang sabi ng ilan ay baka inaano daw ng tubig ang bus at yung mga estudyanteng nawawala. Pero tignan mo naman ang ibaba ng tulay. Paano maaanod? Kaunti na lang ang tubig niyan. Tuyo na nga ang ilang bahagi dahil matagal nang walang ulan dito sa atin. Teka nga pala par, bakit ka nag-iimbestiga? Nagpulis ka ba? Hindi ko na siya sinagot. Saglit akong tumingin sa direksyon ng tulay. Tapos nagpasalamat ako sa kanya at nagpaalam na rin na aalis na. Mukhang tama ang hinala ko. Berbero ka ang may kagagawan noon kasi sila ang mga nilalang ng tubig na makakadaan sa mga lagusan ng mga elemental sa ilalim din ng tubig. Kabisado nila ang pasikot-sikot sa mga ilog at may sarili silang daanan o iyong lagusan ng mga elemento. Bago ko ipagpatuloy, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo ang tungkol doon. Ang mga berberoka ay nilalang o engkantong tubig na kauri din ng mga syokoy. Pero mas angat sila ng antas at kakayahan kaysa sa mga syokoy. Hindi sila nabubuhay sa dagat. May mga berberoka rin naman sa dagat, pero magkaiba sila ng anyo nitong sinasabi kong berberoka sa ilog. Ang dahilan naman kaya kahit nariyan lang sila sa paligid ay hindi napapansin ng mga tao dahil kaya nilang manipulahin ang tubig at maging itsurang tubig lang din sila. Wala silang espesipikong laki o hugis. Depende sa kanila kung gaano kalaki ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan. Hindi sila tinatabla ng patalim o bala dahil nag-aanyong tubig lang din naman sila. Di para ka lang talagang tumaga o bumaril sa tubig na tatagos lang. Kaya pagtatawanan ka lang nila kung susugurin mo sila dala ang itak. Mahirap silang labanan ng mga normal na tao dahil siguradong lulunurin ka lang nila. Kaya kapag ikaw ang punteriya nila at malapit ka sa isang anyong tubig, imposible na sa isang tao ang makaligtas o makatakas. Balik na tayo sa kwento. Sabi ng kaklase ko, "Par, sama ako sa iyo para may turo ko sa iyo ang eksaktong pinangyarihan ng pagkawala ng mga mag-aaral." May isang matanda naman roon ang sumagot, "Huwag ka nang sumama. Wala kang maitutulong sa kanya. Magiging pabigat ka lang." Sumagot naman ang kaklase ko, "Ito talagang si Mang Temyo. Masyadong papansin at pakialamero. Magtagay ka na nga lang dyan dahil dyan ka naman masaya." Sumagot naman iyong may edad na lalaki, "Hindi ka ba nag-iisip? Akala ko ba kaklase mo yan? Bakit parang hindi mo siya totoong kilala? Sinong matinong tao ang maghahanap ng mga nawawalang estudyante na hindi na nga mahanap ng mga pulis? Kung pangkaraniwang tao lang yung kaklase mo, hindi niya na yun pag-aaksayahan pa ng panahon. Magiging pabigat ka lang dyan dahil lumalaban siya sa parang hindi mo malalaman at hindi mo rin nakikita. Di ba? Siya yung apo ni Ernesto, yung bantog na babaylan ng sibugay. Hindi ka ba nag-iisip? Malamang babaylan din yan. Mindset ba? Mindset." Pang-aasar pa sa kanya noong matanda. Sabi ko naman sa matanda, "Hindi ka lang pala basta lasinggero. May utak ka rin pala kahit papaano." Tapos nag-asara na yung lasinggerong si Mang Temyo at ang kaklase ko. Mas kilala ang matandang iyon sa palayaw ng Mang Tem. Kilala ko rin siya dahil kapitbahay namin siya dati. May apo iyon na 2 babaeng kambal na kinuha ng mga engkanto. Tapos nakabalik pagkalipas ng 10 taon pero may anak na pareho ang 2 apo niya. At syempre, hindi pangkaraniwang tao ang mga anak nila. Isasama ko na lang din sa pagpapadala dito ang kwento tungkol sa kambal na iyon kapag may pagkakataon ako at kung okay lang din sa inyo. Matagal na rin kasi iyong nangyari. Hindi pa ako babaylan noong mga panahong iyon. Nagpaalam na ako sa kanila na aalis na. Sinabi kong dadaan na lang ako muli sa lugar
kung muli akong makakapasyal doon. Naglakad na ako patungo sa may tulay. Medyo mataas talaga ang tulay na iyon, kaya naisip ko na kung mahuhulog ang isang bus roon, ay tiyak wala talagang mabubuhay at baka sumabog pa nga ang bus o masunog. Malawak din ang ilog sa ibaba pero kaunti na lang ang tubig at natuyo na nga ang ilang bahagi dahil summer dito sa amin at matagal nang walang ulan. Naghanap ako ng madadaanan pa ibaba para makapunta ako sa mismong ilog. Noong naroon ako sa ibaba ay wala naman akong nararamdamang kakaiba o presensya ng kahit anong nilalang. Kaya nakakapagtaka talaga. Kung tutuusin, walang naninirahang nilalang sa bahaging iyon ng tubig. Kaya pinagana ko na ang aking kakayahan at inalam kung may nakatagong kuweba sa bahaging iyon. Pero wala talaga. Hindi ko nga masabi na may naganap talagang trahedya roon. Naisip ko tuloy na baka gawa-gawa lang. Pero kahit anong mangyari ay gagawa ko ng paraan para malaman ang katotohanan. Ilang sandali pa ng aking paglalakad-lakad sa bahaging iyon ay nagkaroon ako ng pangitain. Hindi pala talaga naganap roon ang nangyaring aksidente. Iniba lang ang kwento para iligaw ang investigasyon ng mga otoridad. May kinalaman sa nangyari ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, pero sinisiguro kong may mananagot sa batas. Ang trabaho ko ay ihayag ang katotohanan at protektahan ang mga inosente. Ang kailangan kong mabawi ay iyong mga nawala, buhay man sila o patay. Pinagpaliban ko na muna ang paghahanap dahil kailangan ko rin munang makausap si Azum, iyong diwatang magiging gabay ni Marichu. Bumalik na lang muna ako sa bahay namin. Pagkarating ko sa bahay nila mama ko, ay may naabutan akong isang matandang babae na sinasakluluhan. Iyong iba ay naghihilot sa ibabang bahagi ng katawan. May mga nagpapaypay naman sa mukha noong matanda. Nilapitan ko sila. Noong makita ko ng isang babae ay sinabi niyang, "Sir, pwede mo magtanong? May alam ka po ba kung nasaan yung babaylan dito? Sabi kasi ng tao dyan sa bahay ay umalis raw." Sabi ko naman sa babae, "May asma ang matandang yan ah. Bakit hindi nyo sa ospital dalhin?" "Sir, nakailang balik na kami sa ospital. Gagaling lang siya saglit tapos babalik na naman. Palagi lang naman kaming nireresitahan. Noong pang nebulizer na salbutamol. Paulit-ulit lang po. Kaya wala na kaming tiwala sa doktor. Naisip namin na wala namang masama kung susubukan naming ipagamot sa ibang manggagamot. Naaawa na kasi ako sa nanay ko. Pagbalik-balik na lang ang sakit niya." Sinagot ko naman siya, "Sige, ipasok nyo na yan sa loob at paupuin. Huwag nyong ihiga ha, dahil tataas ang dugo niya at baka umakyat pa sa puso. Lalo na siyang mahihirapan sa paghinga. Hindi siya gagaling basta-basta dahil may sakit din siya sa puso. Namamaga rin ang puso niya, kaya kapag aatakihin siya ng asma, ay sasabay naman ang puso kaya naninikip ang paghinga. Tapos may ibibigay ako sa inyo na langis. Ipahid nyo sa likod at dibdib niya, tapos hilutin nyo siya ng hard massage para pagpawisan." Sabi niya naman, "Doktor po ba kayo, sir?" Nagsalita naman ang kasama niyang babae. "Huwag ka na ngang maraming tanong dyan. Gawin mo na lang muna ang sinasabi niya. Baka himatay na itong si mama." Nakikita ko rin noon na iyong dalawang babae na kasama noong matanda ay parehong natataranta. Kaya sinabi kong, "May isa pa pala akong ibibilin sa inyong dalawa. Kapag inaatake ang nanay niyo, ay huwag kayong mataranta dahil imbis na makatulong kayo, lumala pa ang problema. Kasi parang hindi nyo na alam ang una nyong gagawin eh. Oh, heto ang langis. Simulan nyo na ang paghihilot sa kanya. Aalis lang ako saglit. Hintayin nyo lang ako rito at may kukunin lang ako. Kapag napahiran nyo na ng langis ang nanay nyo, ay giginawan na rin naman ang pakiramdam niya. Mawawala na rin ang paninikip ng dibdib. Pasensya na kayo ha, wala dito ang mama ko eh. Mukhang nasa kabilang bahay namin sa bukid." Pumasok ako sa loob ng bahay, wala ngang tao. Pero naroon naman si Diana sa may tindahan, kaya pinuntahan ko siya.
Diana, iwan mo muna ang tindahan. Tulungan mo muna ang mga taong narito sa bahay. Aalis lang ako saglit. Agad naman siyang kumilos. Umalis nga muna ako ng bahay at pumunta sa pamayanan nila Madrid. Dahil bundok iyon ay siguradong naroon ang hinahanap kong halamang gamot. Alam kong inasahan na niya ang pagdating ko, kaya sumalubong na siya agad sa akin. Sabi niya, "Pantas, mukhang may kailangan ka." Oo, tama ka. Di ba may halaman ditong aligatong? Saan banda rito ang meron noon? Kailangan ko lang ng kaunti. Saglit siyang nag-isip at sinabing, "Oo, Pantas, meron noon dito. Pero hindi ko lang alam kung may nabubuhay pang halaman na iyon dito. Bakit po pa kailangan iyon? Samantala may asawa ka namang diwata. Magagawa niyang gamutin ang karamdaman ng pasyente mo sa puso." "Sige, magpapahanap ako sa matandang surhano rito." Sumagot naman ako. "Alam mo, Madrid, kung patungkol sa sinasabi mong kaya iyong pagalingin ng asawa ko, masyado siyang maraming inaasikasong mahalagang bagay at makakasagabal lang sa misyon niya kung pupunta pa siya rito sa mundo ng mga tao para gamutin ang pasyente ko." Hindi niya na ako sinagot. Iniwan niya lang ako bigla. Kaya umupo na lang din muna ako sa isang tabi habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya. Dala ang halamang aligatong. Sabi niya, "Pantas, ayaw na sanang magbigay ng may-ari niyan. Pero dahil sa sinabi kong ikaw ang nanghihingi, kaya hindi na sila tumanggi. Alam mo, Pantas, bihira na lang ang halamang ganyan ngayon at napakamahal rin yan. Kaya pinagkakakitaan na iyan ng mga taong meron. Lalo at hindi naman bawal magbenta ng ganyang halaman. Iyon nga lang, napakahirap kunin dahil nauubos na rin." Iniabot niya iyon sa akin sabay sabing, "Aalis ka na lang agad? Aasahan kong babalik ka muli rito. Hindi lang dahil sa may kailangan ka, kundi para kumustahin ang pamayanang pinalaya mo at iniwan mo sa akin." Nagpasalamat ako sa tulong niya na maikuha ako noong kailangan kong halamang gamot. Tapos umalis na ako at bumalik sa bahay. Naabutan ko silang nakaupo sa may sala at pinagmimerienda sila ni Diana. Okay na ang matanda, hindi na hirap huminga, pero halatang mahina pa rin. Sabi ko sa kanila, "Ito ang halaman ng aligatong. Marami itong sakit na nagagamot, kasama ng iba't ibang sakit sa puso, gaya ng paninikip at pamamaga. Kaya nitong ibalik ang puso mo sa normal. Lagain niyo lang ang kahoy na ito, tapos ang pinaglagaan ang ipainom sa kanya. Isang beses niyo lang iyon gagawin at gagaling na siya." Nagsalita naman iyong babae, "Sir, napakamahal po nito. Wala po kami pambayad rito. Nakakita na rin ako ng ganitong halaman sa online. Konti nga lang iyon. 10,000 na ang halaga." Sabi ko naman, "Bakit? May sinabi ba akong may babayaran kayo? Kapag gumaling na ang nanay niyo, ay pwede niyo ring painumin ang ibang mga kamag-anak at kakilala niyo na may karamdaman. Pero isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Ibinigay ko sa inyo yan ng libre. Kaya wag na wag kayo magpapabayad kapag namigay kayo niyan, ha? Kapag binenta niyo yan, ay babalik ang sakit ng inyong ina at baka mas malala pa dahil makakarma kayo." Nagsalita naman iyong isang babae, "Sabi sa'yo, te, siya yung sinasabi nilang babaylan rito. Friend ko rin siya sa FB." Sabi naman ng ate niya, "Oo nga, sir. Tanong pa ako ng tanong kanina. Samantala, ikaw na pala yung hinahanap namin. Sino pala yung babae dito kanina na nagpamerienda sa amin? Kapatid mo?" Agad namang sumagot si Diana na nasa likuran ko lang pala banda. "Hindi niya ako kapatid, no? Girlfriend patuloy, pwede." "Joke lang. Working student nila ako rito. Pero parang kapamilya na rin ang turing nila sa akin. Nagmula kasi ako sa malayong lugar." Sabi ko naman sa kanila, "Sige, aalis na muna ako. Okay na yung nanay niyo. Diana, pagdating nila mama, sabihin mong nagpunta ako ng Davao." Bago ako umalis ay kinumusta ko muna ang nanay noong dalawang babae. "Nay, kumusta na po ang pakiramdam niyo?"
Mabuti na ang pakiramdam ko, iho. Salamat nga pala sa'yo. Kaninang umaga pa ako nagtitiis sa sakit. Malayo rin kasi ang aming pinanggalingan. Parang bibigay na nga ako. Mabuti ngayon ay nakakahinga na ako ng maluwag. Ituloy niyo lang po ang pag-inom ng pinaglagaan ng halamang aligatong kahit iyan na ang gawin mong tubig sa tuwing makakatapos kang kumain. Wala din namang kakaibang lasa yan. At kahit okay na ang pakiramdam mo, ay ituloy mo lang ang pagpapakulo ng ugat na yan. Kahit naman wala tayong sakit, hindi naman lingid sa kaalaman natin na kapag nagkakaedad ay talagang humihina ang resistensya at madaling dapuan ang sakit. Huwag po sana kayong masaktan sa sinabi ko ha. Lahat naman tayo dito ay tumatanda talaga. Tumawa naman siya at sinabing, Oo naman, tama ang mga sinabi mo, iho. May rayuma rin nga ako at high blood. Sige po, maiwan ko na muna kayo rito. May pupuntahan pa kasi ako mahalaga. Hindi ko na kayo maasikaso. Ang totoo nga niyan ay napakabihira kong makauwi ng bahay dahil marami rin akong pinupuntahan. Aalis na po ako. Nandiyan naman yung babaeng nag-asikaso sa inyo kanina. Kung may kailangan kayo ay magsabi lang kayo sa kanya. Wala kasi ang mga magulang ko dito ngayon. Abala rin sa paghahanap buhay. Pero mamaya baka umuwi na rin yun sila. Umalis na ako ng bahay para hanapin ang isang tao o dalaga. Ang sabi kasi ng nanay, umalis lang daw ang anak niya para magpunta sa bahay ng kaklase. Pero ilang araw na ang nakalipas ay hindi na umuwi at wala roon sa bahay ng kaklase niya. Kung naaalala niyo pa ang bahagi ng kwento ko na nagpunta kami sa isla ng mga antingero, may isang babae roon na nagngangalang Rose at may anak siyang sinapian ng kampo ng kadiliman. Dahil pinagsamantalahan ng sariling tiyuhin, iyon ang dalagang nawawala. Atras tayo kaunti sa kwento. Isang araw, nakita kong nagring ang cellphone ko, kaya sinagot ko iyon. Hindi ko naman kilala ang numero. Nagpakilala iyon na si Ma'am Rose. Ang sabi niya, Sir, ako po ito, si Rose. Iyong nanay ng dalagang ginamot nyo dito sa isla namin. Iyong sinapian ng masamang nilalang at pinakialaman ng kanyang tiyuhin. Oh, Ma'am Rose, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Sir, ganito po kasi yan. Nagpaalam sa akin ng anak ko na pupunta sa kaklase niya at doon matutulog dahil may gagawin silang project. Pero sumapit na lang ang hapon kinabukasan ay hindi pa rin siya nakakauwi. Kaya hinanap ko na. Pero wala siya doon sa kaklase niya. Inikot ko na rin ang lugar namin sa paghahanap sa kanya. Pero wala talaga. 1 linggo na ang nakakaraan, sir. Pero hindi pa rin siya nakakabalik. Kinakabahan na ako. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Sabi ko naman, baka naman may boyfriend at sumama sa boyfriend niya. Alam niyo namang uso yun ngayon, di ba? Di ko alam, sir eh. Lumapit na po ba kayo sa mga pulis? Sir, alam mo naman di ba na isla itong sa amin? Walang pulis dito. Tatawid pa ako ng dagat bago makahanap ng police station. Kaya ikaw na lang ang tinawagan ko dahil alam kong mas may magagawa ka kaysa sa kanila. Lalo na kung may kinalaman na ito sa kababalaghan. Sir, alam ko pong sobrang abala kayong tao. Kaya ngayon pa lang ay humihingi na ako ng paumanhin sa pangiistorbo ko sa iyo. Sir, parang awa mo na po. Sana matulungan mo ako mahanap ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko para maibalik siya sa akin. Mahabang paliwanag pa noong nanay habang umiiyak. Sabi ko naman, Ma'am, sige po, susubukan kong hanapin ang anak mo. Sagot ko pa kahit wala akong ideya kung saan ako magsisimulang maghanap. Para akong naghahanap noon ng kung ano sa hangin. Inisip ko muna na baka naglayas o sumama sa boyfriend at kung hindi man ay baka kinidnap na ng masasamang loob at nakalabas na sa kanilang isla tapos ginawa na ng masama. Pero wag naman sana, sa isip ko pa. Hindi rin kasi yun imposibleng mangyari, lalo na't maganda, matangkad at maputi ang anak ni Ma'am Rose.
Napakahinhin kong kumilos at mahiyain. Nagpasya na nga akong magpunta sa isla nila para mahanap ang dalaga. Dahil sa hindi ko naman kailangan pang magbiyahe, kaya noong umagang iyon din mismo ay nakarating ako sa isla nila. Ikinubli ko ang presensya ko sa mga elemental pati na sa mga tao. Pinakiramdaman ko ang buong isla. Naramdaman ko ang aura ng isang antingero na kakilala ko. Siya iyong tiyuhin noong si Ma'am Rose. Nagpunta ako sa bahay nila Ma'am Rose pero naabutan kong marami ang tao roon kaya hindi na muna ako tumuloy. Nagpunta ako sa masukal na bahagi ng lugar at malayo sa kabahayan. Noong masiguro kung wala nang makakapansin sa akin, ay umusal na ako ng orasyon upang paganahin ang kapangyarihan ng kalikasan. Mahabang proseso iyon, kaya kailangan kong masigurong walang taong makakakita sa akin at sa ginagawa ko. Hindi ko na rin kasi pwedeng isabay na gamitin ang tagabulag habang pinapagana ko ang kapangyarihan ng kalikasan. Umupo ako sa gitna ng mga talahiban at umusal ng orasyon. Naramdaman kong may mga baging na gumapang sa katawan ko at kumonekta sa akin. Sa pamamagitan noon ay nakikita ko sa aking balintataw ang kabuuan ng isla. Ang karagatan sa paligid noon, pati na lahat ng mga tao. Maging nasa labas o loob sila ng bahay, pati mga lungga ng mga aswang sa islang iyon ay kasama kong nakikita. Marami na rin pala sila doon at iba't iba na ang uri. Pero hindi ko nakita ang dalaga. Kahit presensya ng aura niya ay hindi ko talaga naramdaman. Hindi ko rin siya makita sa kabilang dimensyon ng isla. Baka kasi kinuha siya ng mga elemento, kaya tinignan ko na rin sa kabilang dimensyon ng islang iyon, pero wala talaga. Lalo na tuloy akong nag-alala dahil baka nagkatotoo na nga ang hinala ko na nakidnap siya at inilabas na sa isla. Itinigil ko na ang paghahanap noong hindi ko siya makita sa aking balintataw. Tatayo na sana ako noong may marinig akong kaluskos sa damuhan. Iniisip ko kung anong hayop o ahas iyon. Kaya hinintay kong lumabas, lalo at mukhang malaki iyon. Nang bigla yung lumabas ay diretsyong dumaluhong patungo sa akin. Galit na galit, kaya mabilis akong napatalo ng pagtayo. Napakalaking baboy ramo noon at kasama ang kanyang maliliit na biik. Kaya pala matapang dahil bagong panganak. Napatakbo tuloy ako at napaakyat sa isang maliit na puno na una kong nasalubong. Pero hindi pa rin ako tinigilan noong baboy ramo. Panay ang bangga noon sa puno na parang gusto akong ilaglag. Hanggang sa tumagilid ang puno at nabunot ang mga ugat. Kaya kasama akong bumagsak sa lupa noong matumba ang mismong puno. Noong natabunan na ako ng mga dahon pati na ng mga talahib sa binagsakan ko, ay tumigil na rin sa paghahanap sa akin ang baboy ramo na iyon. Ayokong saktan o patayin ang baboy ramong iyon. Pinoprotektahan niya lang ang kanyang teritoryo kaya siya umatake sa akin. Lalo at mukhang naroon ako sa teritoryo niya. Kawawa din ang may iwang biik kung papatayin ko ang ina. Napasabi na lang ako sa sarili ko ng, "Ay, kapag minamalas ka nga naman, hindi nga ako mapapatay ng tao o aswang. Sa baboy ramo naman tuloy ako mapapahamak." Noong naririnig kong malayo na ang tunog noong baboy ramo, ay tumayo na rin ako at umalis sa lugar na iyon. Nagpasya akong bumalik na sa bahay nila Ma'am Rose dahil baka wala na ang mga taong naroon kanina. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. May karugtong pa ito ha. Nasa akin na ang karugtong, aayusin ko na lang. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership.
Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.